Welcome my YouTube channel mga guys. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at paki-follow na rin ang aking Facebook page. Gusto ko lang i-share ang aking naranasan simula nung nakaroon ako ng asawa na 14 years old pa ako. So ito ang naging kwento mga kababayan, kasi maaga ako nag-asawa kasi ako yung nagbubuhay sa nanay ko simula 8 years old ako. Kaya maaga ako nag-asawa at napilitan ako naging mag-asawa. Kaya yung asawa ko, ang edad niya ay 24 years old. Tapos ako 14 years old ako nag-asawa. So 15, 16, 17, 18 hanggang ganyan yung edad ko na nanganak ako kada taon-taon. Kasi yung asawa ko kahit na bagong panganak pa lang ako mga guys, gusto niya ako galawin. So kung hindi ako pumayag, dahilan namin nag-away. Tapos sabi ng mga tao, hanggat maaga, hiwalayan mo na yung asawa mo. So yun mga guys, mahal ko man yung asawa ko. Tapos makatulong sa akin sa pagbubuhay sa nanay ko. So tinis ko yun hanggang sa nakaabot kami ng 10 years. Sa loob ng 10 years, yun din ang pagtitiis ko, yung mga suntok, mga palo niya sa akin, yun. Kung hindi siya lasing mga guys, hindi naman kami nag-aaway. Tapos lahat ng mga pera niya guys, sa akin, ibibigay niya sa akin kung ano ang kailangan sa bahay. Ako lang yung magbibili kasi nasa akin lahat ng pera kapag hindi siya lasing. Yun lang ang dahilan namin mag-away guys, kasi kung gusto niya ako galawin tapos ayaw ko, siyempre bagong panganak lang ako. Tapos yun ang mahirap mga guys, 3 days pa ako manganak, gustong gusto niya na ako galawin. Tapos sabi ko, huwag kang ganyan kasi ako bagong panganak pa lang ako, tapos marami pang dugo lumabas sa akin. Tapos yun, magkuha siya ng mga dahilan, suntukin niya yung mga bahay namin, mga dingding, o magalit siya. Tapos kapag tumanggi ako, yun, mag-away na kami. Tapos sabi ko, kung gusto mo pabuo yung pamilya natin, mga anak natin, makasama ikaw at ako kasi kailangan buo yung pamilya natin, baguhin mo yung ugali mo, wag mo ako galawin pag lasing ka. Tapos sabi ko, wag mo ako galawin kapag bagong panganak ako. Kita nyo mga guys, 3 days pa lang ako manganak, gustong gusto niya na ako galawin. Tapos yun, kahit lumabas na yung anak sa akin mga guys, lumabas na yung ulo ng bata sa akin mga guys, gusto niya pa rin ako galawin guys. Sabi ko, wag ka naman ganyan. Tapos yun ang mahirap mga guys, no? Kung bakit ako gaganito. Tapos iniwan ko yung asawa ko, na bago ko siya iniwan, sinabihan ko muna. Kaya yung anak namin guys, yung lalaki, panganay namin anak, tapos pangalawang anak namin lalaki rin, namatay yun kasi kada lasing siya, sinusukaan niya. Ganun yun, inasukaan niya yung anak namin. Tapos wala akong magawa, siyempre siya matanda na, tapos ako bata noon pa. Kaya yun, tinis ko yun hanggat kinaya ko. Pero yun ang madaling salita mga guys. Yung 4 ng anak namin guys, yun yung pang-4 na anak namin guys, kasi hilig namin doon sa mga kubat-kubat magawa ng bahay, kasi may mga manok kami binubuhay. Tapos mahilig kami mag-garden, magtanim-tanim. Kaya doon ang bahay namin sa baryo, may bahay din sa kami sa gubat. Tapos yun, sabi ko sa kanya, buntis ako mga guys, yung pang-4 na anak ko. Sabi ko, manganak na ako kasi lumabas na talaga yung ulo ng bata mga guys. Sabi niya, sige na pa, galawin niya ako mga guys, basta ang magawa ko na lang guys, tumulo yung luha ko. Sabi ko, ano pa talaga ang gagawin ko dito sa lalaki? Kapag sabi ko kaya ko nabuhayin ang sarili ko, iiwan talaga kita. Yun mga guys, simula alas 7
ng gabi mga guys, yung masakit na ang tiyan ko kasi gustong gusto ng bata na lumabas. Tapos yung bahay namin guys madilim kasi malayo sa mga baryo, tapos kami lang doon sa kwan. Ang iningatan ko mga guys, kapag masama yung ginagawa niya sa akin tapos walang makatulong sa akin, yun ang iningatan ko. Tapos sa madaling salita mga guys, simula alas 7 ng gabi masakit yung tiyan ko kasi gustong gusto ng bata na lumabas. Pinatiis niya ako, sabi niya tiisin mo muna, pero ang sa habang sinasabihan niya ako ng tiisin ko mga guys, yung pangpanganak ko, gusto niya pa rin ako galawin hanggat ginalaw niya ako. Ang iniingatan ko guys, kung matusok yung ulo ng bata, sabi ko matusok ulo ng bata, madisgrasya yung anak ko, sabi ko sa tiyan ko. Tapos gustong gusto ng bata na lumabas mga guys. Tapos tinis ko yun, hindi ako makatulog guys hanggang umaga. Tapos hindi ko na matiis yung sakit na gustong gusto ng bata na lumabas guys. Umuwi ako doon sa baryo mga guys, tapos nakita ako ng mga tao, lapsi na talaga ako. Sabi nila mga tao, lumabas na yung bata mo, sabi nila, kasi mga anak ka na. Tapos pinagalitan nila yung yung asawa ko mga guys, pinagalitan nila yung asawa ko mga guys. Sabi nila, bakit hinayaan mo lang yung asawa mo na masakit na yung tiyan niya, tingnan mo yung mukha niya, sabi ng mga kapitbahay namin, tingnan mo yung mukha niya, lapsi na, sabi nila. Tapos hinayaan mo lang, saka siya tumakbo mga guys na kumukuha ng panday. Hindi pa dumating yung panday mga guys, lumabas na yung anak. Ginairi ko na, hindi pa nakaupo yung panday mga guys, ginairi ko na yung bata kasi tulungan ko naman talaga yung sarili ko kasi isa lang kami mahirap. Paano kung ma-hospital ako, wala naman kami pera. Tapos yun mga guys, tinulungan ko yung, ang nakakatawa lang doon mga guys, no, kasi yung panday na matanda, ginapurot niya yung tiyan ko, tapos ginapurot niya yung tiyan ko mga guys, tapos yung dingding namin mga guys, kawayan lang. Tapos kinabukasan mga guys, yung pagburot niya yung tiyan ko mga guys, tuloy-tuloy kasi malakas yung pagburot niya yung tiyan ko mga guys. Yung dingding namin naukab yung dingding namin mga guys, natanggal yung dingding namin, buti yung nakapurot niya sa tiyan ko mga guys. Tapos may nakasilip doon sa bintana namin mga guys, tapos nasangga nila yung nakapurot ang tiyan ko. Kung hindi mga guys, mahulog yung lalaki na doon sa bintana namin kasi nasira yung dingding namin. Yun, hindi ako nasakitan yung pag mga anak ko guys, na lumabas yung tawa ko kasi habang nagairi ako, mabusbos na sana yung lalaki, nagakuan sa akin, nagapurot doon sa tiyan ko. Sabi nila, wag kang tumawa kasi bawal ka tumawa, mga naka, sabi nila. Yung hindi ko matiis yung tawa ko mga guys habang nagairi ako kasi doon sa lalaki malakas yung pag-iri ko, tapos siya malakas din yung papurot na doon sa tiyan ko, malakas yung tawa ko. Yun, malakas yung tawa ko, sabi nila, huwag kang tumawa. Yun ang mahirap mga guys, no, yung ika-apat ko na mga anak, minsan nakakaiyak talaga guys yung pinagdaanan ko kasi 3 days pa lang ako ng anak guys. Sabi ko sa asawa ko, makuha ka ng pera dyan, tapos magbili ka ng karne doon sa mga nagatinda ng karne, sabi ko. Tapos nagkasaying ako mga guys, pero hindi ko alam kung bakit yung pag-alis ng asawa ko pa lang guys, nagaayos ako, tapos nagaiyak. Yun pala mga guys, pagdating niya sa bahay, sabi ko, lasing na lasing ka na, sabi ko, matulog ka na kasi lasing ka na, sabi ko sa asawa ko. Tapos yun mga guys, ilang minuto lang guys, nagpadidi ako sa bata guys kasi ako mga anak ako mga guys, kasi wala ako masyado didi. Mga anak ako hasta lang 7 days, kailangan 7 days, hanggang doon lang yung padidi ng bata kasi wala ako gatas mga guys. Tapos nagpadidi ako ng anak ko guys, tapos sabi ko, matulog ka na. Ilang minuto guys, bumangon siya. Yung pagbangon niya mga guys, diretso na pinuga dito ko mga guys, yung dalawang kamay niya talaga guys, ginapuga niya talaga dito ko guys. Tapos yun, ang mahirap guys, nakasigaw pa ako ng 3 beses. Sabi ko, tulungan niyo ako, buti nandoon kami sa baryo mga guys, kung hindi ako
Kung hindi kami nandoon sa baryo guys, tuluyan na ako mamatay. Kung doon rin kami sa gubat mga guys, mamatay na talaga ako doon. Buti nandoon kami sa baryo nung time na yun, nanganak ako. Sabi nila, sabi ko, tulungan niyo ako, sabi ko, mamatay na ako. Tapos yung bata namin mga guys, na kuhan ako na parang nakahiga kami doon sa anak namin na 3 days pa lang guys. Tapos ang ginawa ko na lang mga guys, nagdepensa ako, nagpalayo ako doon, yung pa ako na lang ang kumalaw, nagpalayo ako ng paunti-unti para maiwasan namin yung maliit na bata. Pero yung bata mga guys, mawalaan na ng hininga kasi natapakan namin, hindi ko na siya kayang tulungan mga guys, kasi ako hindi na ako makagalaw, yung ginaganyan na ako, yung pagpuga niya dito sa leeg ko mga guys, diretso niya ako sinakyan niya ako dito. Tapos yung dugo mga guys, tuloy-tuloy yung dugo kasi siyempre 3 days pa lang ako nanganak mga guys. Tapos ginapuga niya, sinakyan ako, yung pangatlong sigaw ko mga guys, eto kinagat niya na ako dito. Ito kung makikita niya yan, kinagat niya ako dyan. Yan mga guys, sobrang laki yung kagat niya, sobrang laki, kaya hindi ako nakaganito guys. Yung magdalaga ako, hindi ako ganito. Kinagat lang ako ng asawa ko mga guys. Ayan, kinagat ako ng asawa ko, yung dugo ko nakagat niya na. Tapos yung 1 minuto na lang, kung hindi lumabas yung kapatid ko mga guys, mamatay na ako. Kasi kita nyo mga guys, wala ako lakas kasi bagong panganak pa lang ako. Pinuga, sinakyan, kinagat. Ayan, malaki yan guys, hanggang dito yung kagat niya. Itong bibig ko guys, naalis na yan, naalis yung bibig ko na yan. Kasi kinagat niya talaga yung bibig ko. Parang yung dugo ko, nakain niya na yung dugo ko. Nakain na ng asawa ko yung dugo ko. Kinagat niya talaga hanggang dito, ayan. Kinagat ng asawa ko, ayan. Hanggang dyan, kinagat niya ako. Tapos, na-hospital ako yung nangyari sa akin mga guys, 2011, February 11. Yun ang nangyari sa akin, 2011. Tapos kinagat niya ako. Kinabukasan mga guys, lumabas na ako papunta sa bahay namin mga guys. Yung medyo naampawa na siya mga guys. Sabi niya, bakit ganyan ka? Sabi niya, tinanong niya kung bakit daw ako na ganito. Sabi ko, kinagat mo kagabi. Sabi ko ganyan. Sabi niya, hindi kita kinagat. Yun. Pero ang kwento ng kapatid ko sa akin mga guys, yung asawa ko, yung pagbira niya sa akin, wala daw siya brief, o wala daw siya short, wala siyang damit. Yun ang kwento ng kapatid ko sa akin. Sabi niya, pagdating ng kapatid ko daw doon, patayin mo yung magulang ko. Sabi niya, bago pa lang mga anak, tapos ginaganyan mo, sabi ng kapatid ko. Yun ang nakatulong sa akin mga guys, yung kapatid ko, pinira niya ako. Kaya eto, lumaki kasi pinira niya ako ganyan. Tapos naiwan yung kagat niya ganyan. Kaya naiwan yung kagat niya dito kasi ginakagat niya talaga. Kaya yan, ayan, lumaki. Yan yung kagat ng asawa ko sa akin mga guys. Hindi ito nasadya, hindi ito sinadya. Simula pagkabata ko, hindi. Kinagat niya lang ako nang dahil hindi ako pumayag na galawin niya ako. Gusto niya ako galawin pero ayaw ko kasi 3 days pa lang ako nanganak. Kaya yun mga guys, yung 4 na anak ko, 3 days pa lang ako galawin niya na ako. Kaya 4 weeks pa lang buntis naman ako. 4 weeks buntis naman ako. Kaya sunod-sunod yung anak ko sa loob ng 10 years. 4 ang naging anak namin. Yun ang naging anak namin, 4 sa loob ng 10 years. Kaya yun ang last. Sabi ko, hindi ko na matiis yung ugali mo. Hamak mo guys, kapag magalit siya sa akin, kapag gusto niya ako galawin, maggawa siya ng yung bagakay na ginaganyan niya, gina-straight. Tapos pagsandok sa akin, kung hindi ko nasanda yung bagakay mga guys, siguro natuhog na kami dalawa ng bunso kong anak. Natuhog na kami. Pero nabangga ako, sabi ko, hindi ko na kaya yung ugali mo. Sabi ko, hiwalay na lang tayo, sabi ko. Pero
hindi siya maniwala sa mga sinasabi ko mga guys, kasi kung magsalita ako mga guys, dala tawa yung sinasabi ko sa kanya, kaya akala niya sinungaling lang yung sinabi ko, na akala niya biro lang yung sinabi ko na maghiwalay ako sa kanya, pero hindi niya alam totoong totoo. Sabi ko, kung gusto mo mabuo yung mga pamilya natin, makasama mo yung mga anak natin, magbago ka, wag ka masyado mag-inom, ayusin mo yung pamilya mo. Kaya yun, hindi siya naniwala sa akin, naghiwalay ako sa kanya, tapos nag-abroad ako. Yun mga guys, nag-abroad ako para maitaguyod ko yung mga anak ko kahit wala siya. Kaya ko yung mga anak ko bubuhayin kahit wala siya. Kaya yun ang ginawa ko mga guys. Ngayon nasa akin ang mga anak ko, hindi ko pinatira sa kanya, pinatira ko sa akin. Kasi kung bakit ko pinatira sa akin, kasalanan niya. Kung bakit kami nagkahiwalay, kasalanan niya. Kung hindi niya makasama yung mga anak namin, kasalanan niya lahat. Hindi siya magsisisi kung bakit ko kinuha ang mga anak ko sa akin, kasi yun ang buhay ko mga anak ko mga guys. Yun ang dahilan kung malakas ang loob ko magtrabaho sa ibang bansa mga guys. Yung mga anak ko, sila yung dahilan kung bakit ako malakas na malakas. Kahit gaano kalaki ang problema, kakayanin ko para sa mga anak ko mga guys. Kaya yung mga anak ko ngayon mga guys, na pinaaral ko sila ng maayos kahit wala siya. Simula nung kinuha ko yung mga anak ko mga guys, wala siya na binigay sa kanila kahit piso. Kasi yung asawa ko naman talaga mga guys, mahirap lang siyang tao. Wala siyang trabaho, wala siyang sariling lupa, mahirap siya. Kaya hindi ko siya hiningian ng mga sustento. Kung ano ang kita ko para sa mga anak ko mga guys, kakayanin ko. Hindi ako hihingi doon sa tatay nila ng pera. Kung magsabi ako na bigyan mo yung mga anak ko na pera, yung anak natin pera, hindi, yung mga anak ko pa ang bumigay ng pera sa kanya mga guys. Pero kahit naghiwalay kami mga guys, binibilihan ko pa rin ng mga damit. Sabi ko sa kanya, mag-asawa ka na kasi hindi na kita babalikan, kasi mag-asawa na rin ako. Kaya yun, nag-asawa siya mga guys. Pero yung papunta ng mga anak ko daw doon sa kanya mga guys, nagsisi siya. Sabi niya daw doon sa mga anak ko, sana naniwala daw siya lahat ng mga sinabi ko sa kanya, sana hindi daw kami maghiwalay. Yun ang siya yung nagsisi mga guys. Hindi ako nagsisi na bakit kami naghiwalay. Siya yung nagsisi kung bakit kami naghiwalay. At tapos sabi niya, umiyak daw siya, gusto niya ako balikan ha. Bago ako naghiwalay sa asawa ko mga guys, tiniis ko muna lahat. Tiniis ko lahat ng sakit na dinanas ko sa kanya bago ako naghiwalay. Kaya sa huli, hindi ako magsisisi kung bakit ko hiniwalayan siya. Wala akong luha mga guys. Wala akong luha na kahit isa nung time na naghiwalay na ako sa kanya mga guys. Mas masaya ako kasi nakalaya ako sa kanya, tapos kinaya ko buhayin yung mga anak ko na dalawa. Kinaya kong buhayin, kinaya kong pinaparal, nawala siya. Ngayon mga guys, na sa sobrang paglalasing niya mga guys, yung legs niya nabalitaan ko, sinagasaan truck ng sundalo dahil nakatulog sa daan. Kaya hindi na siya makatrabaho ngayon kasi yung legs na naputol na talaga mga guys. Nasagasaan daw yung legs na yung legs niya nasagasaan ng truck na sundalo. Kaya hindi na siya makatayo, hindi na siya makahiwalay. Pero kahit nakahiwalay kami guys, tinuring ko na siya pamilya, hindi na kami mag-away, hindi kami nagkakontranay mga guys. Lahat ng mga pamilya na guys, mahal nila ako, pero hindi nila ako kinukontra kasi kasalanan niya yun kung bakit kami nakahiwalay ng anak niya. Kaya hindi nila ako kinukontra, mahal nila ako, sinisisi nila yung anak nila kasi yung babaeng mahalagain sa kanya dati wala na yun. Yung babae na kumain siya na malinis, hindi niya na yun makita kasi yung naasawa niya mga guys, kapag kinakainan yung plato mga guys, hindi na yun hugasan, sinusuksok lang sa tip mga guys, tapos lalagyan naman ng kanin. Kaya yung mga asawa ko dati guys, pinangandoy nila ako kasi kahit pangit ako mga guys, kahit pangit ako, aaminin ko, kahit pangit ako, strikta ako, hindi ko gusto yung mga kapag yung baso na may dumi, tapos yung
yung mga plato, mga kaldero, hindi ko gusto yun mga guys. Kaya yung mga ugangan ko guys, sabi ng asawa ko, wag nyo hugasan yung mga plato niya, mga kaldero, ilagay nyo lang sa kusina, siya lang maghugas kasi kami rin mag-away mamaya, sabi ng asawa ko. Yun ang sinasabi niya. Tapos kung mag-inom, hindi tinutungab yung, hindi ginaganyan yung galon, kailangan binabaso. Kasi kapag ginagano nila yung mga gamit ko guys, strikta talaga ako mga guys. Kahit na pangit ako mga guys, strikta ako sa mga gamit. Yung simula sa loob namin mga guys, kailangan laging nakatabi yung mga damit. Hindi ko gusto yung magulo na damit mga guys. Tapos gusto ko yung mga mag-arrange sa mga gamit simula pababa papunta sa kusina, papunta sa labas mga guys. Wala kang makita na damo sa bahay namin mga guys. Pati yung mga lamok mga guys ay langaw mga guys. Wala kaming langaw sa bahay namin kasi kahit isang langaw magdapo sa bahay namin mga guys, linalagyan ko agad yan mga pambango. Ayaw ko dapuan ng langaw yung bahay namin mga guys, kasi ibig sabihin yun may sakit. Ihahatid yung langaw kapag dumadapo sa atin yung langaw, ibig sabihin na maghahatid yan ng sakit. Kaya yung asawa ko sinasabihan niya, kasi kami mga tiruray mga guys, iba-iba, may damak, may malinis. Kaya swerte yung asawa ko sa akin kasi malinis. Yun nga mga guys, no, hindi ko inaapi yung mga ugangan ko mga guys, no, hindi ko sila inaapi, pero simula nung dumating ako sa kanila mga guys, nakita nila kung kaano kalinis yung mga damit nila mga guys. Hindi ko gusto yung maamoy na mabaho mga guys. Sabi ko sa asawa ko, kumain lang yung mga pamilya mo dito, pero wag nila hugasan yung mga baso, wag nila hugasan yung mga plato ko, wag nila hugasan yung mga yung mga kaldero ko, tapos wag sila magwalis. Kailangan lahat yung gagawin sa loob ng bahay mga guys. Ako maghugas ng mga gulay, kailangan kumain ako mga gulay mga guys, kasi kung maayos yung paghugas, tapos kakain ako ng kanin ng mga iba guys, yung ugangan ko kapag malinis yung paghugas niya. Kaya yun, sabi ng asawa ko, kung gusto nyo kumain yung asawa ko ng mga niluto nyo, mga mag-init kayo ng kape, kailangan malinis yung takori, o yun, malinis ang takori, malinis yung mga sinaingan, malinis yung mga plato, kasi kakain. Totoo yan mga guys. Alam ng mga kwan nila mga guys. Kaya sabihan ng mga tao, kung ganyan yung ugali ng asawa mo, sabi nila doon sa asawa ko nung first time kami nagsama, mag-ibang bahay kayo, kasi ayaw ng asawa mo yung sinusuksok lang yung mga kutsara, mga plato. Ayaw ng asawa mo, sabi nila malinis yung asawa mo. Tiruray siya, kasi kami iba-iba kami, malinis, may damak. Kaya ako mga guys, yung mga ugangan ko, hindi ako nakakape doon sa kanila, kasi yung baso kapag tinitibla ng kape, kinukuha lang dyan sa lupa mga guys, tapos lalagyan ng init na tubig, tapos kakape agad. Yun ang ayaw ko mga guys. Kailangan yung baso ko mga guys malinis talaga, kahit yung kamay na kapag dinadapuan ng kamay tapos nakatanda yung baso ko guys, ayaw ko yun. Kailangan makita talaga yung sinaw na sinaw talaga. Kaya yun, kapag pumunta ako doon sa mga ugangan ko mga guys, ayusin na nila yung mga plato nila, mga galon nila. Dami kasi ako ayaw mga guys. Ayaw ko yung magulo sa loob ng bahay, ayaw ko yung magulo ang mga kusina, ayaw ko yung mga hindi nagwawalis, ayaw ko yun. Ayaw ko yung maamoy ko ang mabaho mga guys. Ayaw ko yung mga nakadura-dura lang kahit saan mga guys. Ayaw ko kahit pangit ako mga guys, aminin ko. Yan ang mga ayaw ko yung kahit saan lang nakadura. Tapos yung mga gamit sa loob ng bahay, kailangan bago ka magligo mga guys, malinis yung mga buong bahay palabas mga guys. Tapos mahilig ako magtanim ng mga bulak mga guys. Tapos malinis yung mga
kuan kasi kapag malinis yung loob ng bahay mo mga guys, tapos palabas malinis rin mga guys, tapos arrange na arrange talaga, ang ganda ng hininga mo guys, ang ganda ng paningin mo guys, ang ganda talaga tumingin sa paligid pag malinis yung bahay mga guys, sobra. Kaya ako kapag hindi ko gusto yung sa loob ng bahay, tapos kailangan yung sa loob ng bahay kahit simple lang, kahit sako lang yung dingding mo, kahit kogon lang yung atip mo, basta wala kang maamoy na mabaho mga guys, ang ganda ng pakiramdam mga guys kapag mabango yung paligid mo, sobra. Tapos malinis yung mga kaldero, malinis yung mga kusina, hindi ka makakita ng mga marumi, sobrang ganda ng paligid mga guys. Kaya lahat ng mga amo ko guys, believe sila sa akin. Ang tribo ko mga guys ay Tiruray ako, pero iba ako sa lahat. Iba-iba ang tao mga guys. Kailangan, ayaw ko rin yung mga bata na may sipon mga guys, ayaw ko rin yun. Tapos panit ako mga guys, pero malinis ako. Kaya yung mga asawa ko na, dalawa ang asawa ko mga guys, yung tatay ng mga anak ko, tapos yung binata na asawa ko, kung mahal nila ako mga guys, kasi nang dahil sa kalinisan mga guys. Tapos malagain ako ng asawa, pagbangon niya kumain na lang, tapos hindi ko rin ugali yung magutos sa asawa mga guys. Kung ano ang trabaho mga guys, magkuha ng mga kahoy, magkuha ng mga tubig, ginagawa ko yan mga guys. Hindi ko ugali magutos sa mga asawa mga guys, o hindi ko ugali magutos. Tapos yung mga bahay namin mga guys, kahit simple lang yung bahay namin kasi mahirap kami mga guys, hindi ka makakita ng mga damo mga guys, mga balingoy. Kaya galit na yung asawa ko sa akin, sabi niya halos yung sa ilalim ng bahay mga guys, halos taniman mo ng mga gulay, sabi ng asawa ko, sobra ka na, sabi niya wala na tayo, akyatan na tayo ng mga ahas, sabi ng asawa ko, kasi puro na lang kuan yung tanim yung kuan mo, hindi kami mahirapan ng matanim mga guys, mga gulay, mga balinghoy, kung ano ang nakikita ko itatanim ko mga guys, pati yung mga bulak, yun mga guys, lahat. So hanggang dito na lang mga guys, mahaba na yung video natin mga guys, hanggang dito na lang guys. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at paki-follow na rin ang aking Facebook page para lagi kayo update sa aking mga video ina-upload mga guys. Bye bye.